At para bigyan tayo ng latest update kaugnay na balitang yan, makakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, Asec Domingo. Si Dominic Almelor po ito ulit ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Dominic. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Asec, maaari mo pang malaman ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Mpox, Asec? Yes, Dominic, no, kamakailan lang nung mga bandang Thursday or Friday Philippine time nag-declare ang WHO ng ikalawang Public Health Emergency of International Concern or PHIC na sinasabi tungkol sa ating Mpox. Dominic, ito ang ikalawang pagkakataon na ang una ay nung July 2022. Ang pinagkaiba kasi nung July 2022 yung Clade 2. CLADE, yan yung tinatawag sa mga grupo ng Mpox. Yung Clade 2 yung kumakalat nung 2022. Ngayon, napansin nila na may kumakalat na tinatawag na Clade 1, lalo na sa Democratic Republic of Congo at sa mga bansa sa Africa sa paligid nito. Nagdeklara ang WHO ng isang public health emergency of international concern para siguruhing hindi na sana kumalat mula sa Africa ang Mpox. Asec, may naitala na po bang bagong kaso ng Mpox sa bansa, Asec? So far, Dominico, ang ating case count remains to be 9. Meron tayong 4 na cases na na-detect noong 2022. Noong 2023, meron tayong isang nakita noong Mayo, isa noong Hulyo at 3 noong Disyembre. Wala pa tayong nakikitang bagong kaso, Dominic, pero tulad nga ng sabi namin sa DOH, tinaas na namin ang ating surveillance. So as we speak, meron tayong mga nag-submit ng samples na mga dermatologists and ating mga doctors na ating inaantay ang mga resulta, and we will update you as the results come. Asec, sakali po magkaroon ng Mpox sa bansa, gaano po kahanda yung DOH dito, Asec? Handa po ang Department of Health, Dominic, no? Meron tayong existing guidelines na nakita natin kung paano ang detection. Alam nyo, Dominic, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, malaki po ang pinagkaiba ng Mpox sa ating COVID-19. Dapat nating ipagbigay alam, no, ang Mpox, nahahawa yan sa tinatawag na skin-to-skin contact o kaya face-to-face. Balat sa balat po pag nagdikit ang mga tao na ang isang walang Mpox merong Mpox. Iba po ito dun sa COVID-19 na sinasabing airborne. At dahil po dyan, ang simptomas ng Mpox ay nakikita sa balat, no, nagkasasama sa mga tinatawag na pustules, para po siyang mga taghiyawat na may puti sa loob at may konting umbilication or pagkalubog sa gitna. Ang importante ho dito ay meron din siyang kasabay karaniwan na lagnat at tinatawag na lymphadenopathy or yung kulani. Ngayon po, madali siyang makita at ma-report at ang kanyang incubation period ay mula 1 hanggang 21 na araw. Pagka nagkaroon pa ng butlig, nakikita natin na kusa siyang nawawala from 2 to 4 weeks. Asec, para po sa kalaman ng lahat, deadly po ba o nakamamatay itong monkeypox, Asec? Yes, Dominic, yung Clade 2 na kumalat noong 2022, mababa po yung kanyang case fatality rate. Yung namang Clade 1 na naging sanhi ng panibagong deklarasyon ng Public Health Emergency of International Concern, yan yung ating binabantayan dahil ayon sa datos ng WHO na nanggaling mula sa mga kaso sa Africa, mukhang ang kanyang case fatality rate ay nasa mga bandang 10%. So ating binabantayan yon kung ano ang status kasi sa kasalukuyan ay mismo ang mga international experts ay nagbabantay rin tungkol sa Clade 1 Mpox. Asec, panghuli na lang po, ano po ang mga dapat gawin ng ating mga kababayan para makaiwas sa dapuan ng sakit na Mpox, Asec? Magandang tanong yan, Dominic, no? Sa ganang alam natin na ang pagparaan ng paglipat ng Mpox ay ang skin-to-skin contact or ang face-to-face. So ibig sabihin, balat sa balat, nagdidikit. Maganda ko na magsuot muna tayo sa panahon ngayon ng mga long sleeve, no? Yung ating mga damit na nagtatakip sa ating balat. Kung tayo po ay nasa lugar na maraming tao, magsuot po tayo ng face mask. Wala naman po mawawala at nakakaprotekta po yan. Laban na rin sa mga ibang sakit tulad ng influenza or yung trangkaso. Tapos maghugas po tayo ng kamay, gumamit tayo ng ating mga alcohol or hand sanitizers. At pag tayo po ay gagamit ng mga kagamitan, mas maganda kung yung ating damit muna, huwag tayo mag-share. Tapos yung mga aktibidades na maraming physical contact,
tulad ng kunyari sa mga party, mas maganda kung ang suot-suot natin muna ay mga long sleeves. Kung tayo po ay kumbaga makikipagkita sa mga tao, medyo bawas-bawas muna siguro yung ating mga physical contact, skin to skin. Pwede naman bumate na nakangiti, na matamis. Hindi naman kailangan palaging beso-beso or yakap. Alright, maraming salamat po ASEC Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, sir. Maraming salamat at magandang gabi rin po.